87 na ako, isang araw tumawag ang anak kong babae. Medyo iba ang tono ng boses niya. Ama, hindi ka na pwedeng mag-isan. Hindi niya direktang sinabi agad. Pero naramdaman ko na papunta na doon ang usapan sa isang lugar na ayokong isipin, residence. Matagal na akong nakatira dito sa bahay namin. Dito kami nagsimula ng asawa ko, si Elena. Halos 60 taon na ang nakalipas. Dito ko siya nakitang tumawa. Dito ko rin siya huling hinawakan. 5 taon na siyang wala. Pero hanggang ngayon, minsan pagising ko, inaasahan ko pa ring marinig ang tunog ng kutsara sa tasa ng kape. Pero wala. Tahimik. Sobrang tahimik. Alam kong nag-aalala lang ang anak ko. Palagi niya akong tinatanong kung kumain na ba ako, kung nainom ko na ba ang gamot ko, kung nakapunta na ba ako sa doktor. At oo, minsan nakakalimot ako. Minsan hindi ko na maalala kung saan ko inilagay ang susi o kung napatay ko ba ang kalan. Pero hindi ibig sabihin nun na handa na akong iwan ang buhay na nakasanayan ko. Sinabi niya na pwede raw akong tumira sa kanila kahit pansamantala lang. O kaya'y kumuha ng mag-aalaga sa akin. At sa kanya dahan-dahang sinabi, pwede rin nating tingnan yung mga residents parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ako sumagot agad. Sinabi ko lang, sige, pag-iisipan ko. Pero nang ibaba ko ang telepono, umupo lang ako dito sa sala, nakatitig sa TV. Kahit wala naman akong pinapanood, iniisip ko, kailan ba nagsimulang maramdaman ng mga anak natin na hindi na natin kaya? At kailan ba natin aaminin na baka may parte nun na totoo, pero kahit ganun, hindi ko pa rin matanggap. Hindi pa ngayon, kaya pumayag ako, sabi ko sa sarili ko. Subukan ko lang, baka sakaling tama siya. Pumunta ako sa bahay ng anak ko. Inayos nila ang isang kwarto para sa akin. Malinis, maaliwalas. May sariling higaan. Unang mga araw, maayos naman. Pinagluluto niya ako, kinukumusta. Niyayakap pa ako pag-uwi niya. Ang mga apo ko, dumadaan, hahalik. Lolo, ang tawag nila sa akin, nakangiti. Matagal-tagal ko ring hindi naramdaman yon. Ang may kasama. Sa bahay ko kasi, ako lang at ang katahimikan. Kaya nung una, parang gumaan ang pakiramdam ko. Pero habang tumatagal, may napapansin ako. Maaga silang gumigising, nagmamadali, may kanya-kanyang lakad. Ako, naiwan sa bahay. Paggising ko, wala na sila, tahimik ulit. Pero ibang klaseng tahimik, hindi yung tahimik na akin, kundi yung tahimik na parang hindi ako kabilang. Sa gabi naman, pagod silang umuuwi. Ang mga apo ko, abala sa cellphone, sa kaibigan, sa sarili nilang mundo. Nauupo lang ako sa gilid, nakikinig, kahit hindi ako kausap. Hindi naman sila masama sa akin. Hindi, mabait sila. Pero ramdam mo yun na may ritmo ang buhay nila at hindi ka nakasali doon. Kumakain kami ng sabay. 2:30, ako, sanay ako 3:00. Maliit na bagay lang yun, alam ko. Pero minsan, ang mga maliliit na bagay, sila ang nagsasabi kung nasa bahay ka o bisita ka lang. Isang araw, tinanong ako ng manugang ko, Pa, may kailangan po ba kayo sa grocery? Ngumiti siya, maayos ang tono. Pero hindi ko alam kung bakit parang may tumama sa akin. Kasi buong buhay ko, ako ang bumibili ng sarili kong pagkain. Ako ang naglalakad papunta sa tindahan. Ako ang nagdedesisyon kung ano ang kailangan ko. At ngayon, parang kailangan ko nang tanungin kung ano ang pwede kong gawin. Doon ko unti-unting naintindihan, inalagaan nila ako. Oo, pero habang tumatagal, parang nawawala ako. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil hindi na ako akma sa buhay nila. At isang gabi, habang nakahiga ako sa kwartong, hindi ko naman talaga kwarto,
napaisip ako, gaano katagal ko kayang magpanggap na okay lang ako dito. Kaya matapos ang ilang linggo, sinabi ko sa anak ko, uuwi muna ako. Sinabi ko na okay lang ako, na mas komportable ako sa sarili kong bahay. At totoo naman, pagbukas ko pa lang ng pinto, naamoy ko agad yung pamilyar na amoy ng kahoy, ng lumang gamit, ng buhay na matagal ko nang kilala. Parang bumalik ako sa sarili ko. Pero hindi rin nagtagal. Napansin ko rin, mas mabilis na akong mapagod. Minsan, nakakalimot kung saan ko inilagay ang susi, kung napatay ko ba ang kalan, kung nainom ko na ba ang gamot ko. Isang hapon, nadulas ako sa banyo. Hindi naman malala, pero nahiga ako doon, ilang minuto, sinusubukang bumangon at napaisip ako, kung mangyari to sa gabi, sino ang makakakita sa akin? Doon na ulit nagsimula ang pag-aalala ng anak ko. Sabi niya, "Ama, kailangan na natin maghanap ng tutulong sa'yo." At pumayag ako. May dumating na babae, mabait, tahimik, masipag, tumutulong sa paglilinis, sa pamamalengke. Minsan sinasamahan ako sa klinik, maayos siya, walang problema. Pero ako, hindi ako mapalagay, parang bawat galaw ko, may nakatingin, bawat gamit na hinahawakan niya din, parang hindi na akin. Kahit alam kong tumutulong siya, pakiramdam ko, may unti-unting nawawala sa akin ang sarili kong espasyo at bukod pa doon, mabigat din sa bulsa. Hindi ko kaya araw-araw. At kung hindi siya makakapunta, iba na naman ang darating. Ibang muka, ibang tao. Paulit-ulit na pagpapakilala pa nakakapagod. Hanggang sa isang araw, muli na namang binanggit ng anak ko, baka gusto mo nang tingnan yung residence. Hindi ako agad tumutol. Sumama ako para makita. Pagdating namin doon, malinis, maayos, may hardin, ngumiti ang mga tao, ipinakita ang mga kwarto, ang kainan, ang mga aktibidad. Pero habang naglalakad ako, may napapansin ako, may oras ang lahat, kain, tulog, gising, parang nakaayos na ang buhay mo hanggang sa dulo. At yung mga tao doon, may ilan, nakatingin lang sa malayo, may ilan, hindi ka man lang mapansin. At doon ko naramdaman, hindi pa ako handa, hindi pa ako ganon, hindi pa ngayon. Umuwi ako ng araw na yon, tahimik, wala akong sinabi sa anak ko. Siya rin, parang ramdam niya. Pagpasok ko sa bahay, dumiretso lang ako sa sala, umupo sa parehong sofa, kung saan kami madalas magkatabi ni Elena. At doon, hindi ko na napigilan. Umiyak ako. Tahimik lang, walang ingay. Yung iyak na galing sa loob, yung matagal mo nang pinipigilan. Umiyak ako dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil kahit anong piliin ko, parang may nawawala pa rin sa akin. Kung doon ako sa anak ko, hindi ako. Kung may mag-aalaga sa akin, parang hindi na akin ang buhay ko. Kung sa residence, parang hinihintay ko na lang ang katapusan. At doon ko unang naramdaman na parang unti-unti nauubos ang mga pagpipilian ko. Na ang mundo, parang wala nang lugar para sa akin. Kung sino talaga ako. Ilang araw akong ganun. Paulit-ulit ang iniisip. Paulit-ulit ang tanong. Ano na ang mangyayari sa akin? Hanggang sa isang umaga, bumaba ako para bumili ng pandesal. Gaya ng dati. Mabagal ang lakad ko, Bani, pero sanay na ako. Pagdating ko sa may hagdan, may nakita akong kapitbahay. Isang batang ina. May dalang stroller. Umiyak ang isang bata. At sa hindi ko alam kung bakit, napahinto ako at lumapit. At doon, may maliit na bagay na nangyari na hindi ko inaasahan na babaguhin ang lahat. Lumapit ako sa kanya, "Mare, okay ka lang ba?" Nagulat siya, parang hindi niya inaasahan na may kakausap sa kanya. Oo, medyo lang. Kailangan ko kasing dalhin yung bunso sa doktor.
Tapos tong isa, sabay tingin sa batang umiiyak sa tabi niya. Hindi niya alam ang gagawin, hindi ko rin alam kung bakit, pero bigla kong nasabi, ako na muna ang bahala diyan. Kung gusto mo, napatingin siya sa akin, parang nagdadalawang isip. Natural lang, matanda ako, hindi naman kami gano'n kakilala. Pero ngumiti lang ako. Sandali lang naman, papanoorin ko lang ng TV, bibigyan ng biskwit. Tahimik siya ng ilang segundo. Tapos dahan-dahan siyang tumango. Sige po, sandali lang ha. Kinuha ko yung bata, magaan lang siya. Payat may sipon pa. Anong pangalan mo, iho? Luis po, ngumiti ako. Inakyat ko siya sa bahay ko. Binuksan ng TV, hinanap ang cartoons. Pinaupo siya sa sofa, yung parehong sofa. Naghanap ako ng biskwit, yung lagi kong iniipon para sa sarili ko. At umupo ako sa tabi niya. Tahimik lang, pero hindi yung dati kong katahimikan. Iba, may kasama. Maya-maya, tumigil siya sa pagiyak, natutok sa TV at paminsan-minsan tumitingin sa akin parang sinusukat kung okay ba ako daw at hindi ko alam kung bakit. Pero napangiti ako. Matagal-tagal ko ring hindi naramdaman yun. Yung may batang nasa bahay, yung may dahilan ka para gumalaw, para magbukas ng TV, para maghanap ng pagkain, para may kausap, kahit hindi nagsasalita. Pagbalik ng nanay niya, halos maiyak siya sa pasasalamat. Salamat po. Malaking tulong po talaga. Tumango lang ako. Walang anuman. Pero sa loob ko may kakaibang pakiramdam. Parang may bumalik. Isang bagay na matagal ko nang nawala. Hindi pera, hindi lakas, kundi yung pakiramdam na kailangan ka pa ilang araw matapos nun. Kumatok ulit siya. Pa, pwede po ulit. Sandali lang. Ngumiti ako. Hindi na ako nag-isip. Sige, pasok kayo. At doon na nagsimula. Paunti-unti. Minsan susunduin ko si Luis sa eskwela. Minsan iiwan siya sa akin habang may inaasikaso ang nanay niya. Hanggang sa naging normal na lang. At hindi lang siya. Napansin ko sa barangay namin. Marami palang nangangailangan ng maliliit na tulong. Yung kapitbahay sa kabila, hindi na makababa para magtapon ng basura. Yung isang dalaga, laging wala pag may delivery. Yung matandang babae sa dulo, walang kasama sa bahay. Hindi ko pinilit yun, pero parang kusa akong naging mas mapagmatsyag, mas handang tumulong, at sa hindi ko inaasahan. Sila rin unti-unti tumulong sa akin, may mag-iiwan ng pagkain sa pinto ko. Pa, sobra po ito sa inyo na may tatawag, kape po tayo minsan. May magtatanong, kumusta na po kayo? Maliit na bagay, pero ramdam mo, hindi ka nag-iisa at hindi ka rin pabigat. Isang araw, dumating si Luis. May hawak na papel. Para sa inyo po, kinuha ko isang drawing, 2 stick figure, isa maliit, isa matanda, magkahawak kamay. Tayo po yan, sabi niya, at doon, hindi ko na napigilan. Napaluha ako, hindi dahil malungkot ako, kundi dahil ngayon ko lang ulit naramdaman na may lugar pa pala ako, na may silbi pa pala ako. Hindi bilang pasyente, hindi bilang responsibilidad, kundi bilang tao, bilang kapitbahay, bilang tatay at gabi-gabi. Pag-uupo ako sa sofa, hindi na siya ganun katahimik kasi kahit wala si Elena, kahit wala ang dati kong buhay, may bago, hindi pareho, pero totoo at sapat. Sa ngayon, sapat na kinausap ko ulit ang anak ko. Mahaba ang usapan namin. Nag-aalala pa rin siya. Ramdam ko, Ama, paano kung may mangyari sa'yo? Tahimik akong nakinig. Tapos dahan-dahan kong sinabi, Anak, naiintindihan kita. Pero pakinggan mo rin ako, huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako na parang bata.
Hindi pa. Ang kailangan ko ay maramdaman na may silbi pa ako. Tahimik siya sa kabilang linya. Hindi agad sumagot. Kaya nagpatuloy ako. Mas gugustuhin kong mapagod sa pagtulong sa iba kesa mabuhay araw-araw na naghihintay lang na may mag-asikaso sa akin dito sa maliit kong mundo. May dahilan pa akong gumising. May batang naghihintay sa akin. May kapitbahay na kumakatok. May taong nangangailangan. At ako, kailangan din nila. Sandaling katahimikan. Tapos narinig ko siyang umiyak. Mahina. Hindi ko alam kung lungkot o pag-intindi. Siguro pareho. Ngayon, mag-isa pa rin ako sa bahay. Oo, may mga araw na masakit ang katawan. May mga araw na tinatamad akong bumangon. Pero meron ding mga araw na may kumakatok sa pinto, na may ngumingiti sa akin sa labas, na may nagsasabing, salamat po. At sa mga araw na yon, alam ko, tama ang pinili ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Baka dumating ang araw na kailangan ko na rin ng tulong. At kapag dumating iyon, tatanggapin ko. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa habang kaya ko pa. Kasi ang pagtanda, hindi ibig sabihin na nawawala ka. Nagbabago ka lang. At oo, may mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Pero may mga bagay din na ngayon ko lang nagagawang gawin ng tama. Makinig, maghintay, umintindi, at mahalin. Kaya habang kaya ko pa, gusto kong manatiling ako. Si Mang Manuel, yung nasa ikaapat na pinto, yung bumibili ng pandesal tuwing umaga, kahit mas mabagal na ang lakad, pero tuloy pa rin